Naisip mo na ba kung bakit ang mga hinirang ng Diyos ay humaharap sa walang humpay na labanan, lalo na pagdating sa espiritu ng pagnanasa? Hindi ito nagkataon. Alam ng kaaway ang kapangyarihan, impluwensya, at banal na layunin na dala mo, at hindi siya titigil sa anumang bagay para madiskaril ka. Ang pagnanasa ay hindi lamang isang tukso, ito ay isang sandata na naglalayong sa iyong kapalaran, sa iyong patotoo, at sa iyong koneksyon sa Diyos. Sa makapangyarihang mensaheng ito, malalaman natin ang 5 malalim na dahilan kung bakit ang espiritu ng pagnanasa ay nakikipaglaban sa mga pinili ng Diyos. Ang mga pananaw na ito ay hindi lamang magbubukas ng iyong mga mata, kundi magbibigay din sa iyo ng karunungan upang manindigan ng matatag sa iyong tungkulin. Kung sa tingin mo ay nagbibigay inspirasyon ang mensaheng ito, magkomento sa ibaba kasama ang iyong mga saloobin at karanasan. At huwag itago ang katotohanan ito na nagbabago ng buhay sa iyong sarili. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng pampatibay loob ngayon. Tulungan natin ang bawat isa na magtagumpay at lumakad sa tagumpay. Ang unang dahilan ay ito, ang espiritu ng pagnanasa ay nakikipaglaban upang makagambala sa iyo mula sa iyong banal na layunin. Hayaan mong itanong ko ito sa iyo, napansin mo na ba kung paanong ang mga distractions ay tila dumarating sa pinakamahalagang sandali sa iyong buhay? Kapag nasa bingit ka na ng pambihirang tagumpay, kapag malapit ka ng humakbang sa kabuuan ng iyong tungkulin, parang laging may bagay na lumalabas ng wala sa kung saan upang maagaw ang iyong atensyon. Iyan ay hindi isang pagkakataon, ito ay isang kalkuladong pag-atake. At isa sa pinakatusong sandata ng kaaway ay ang espiritu ng pagnanasa. Ang pagnanasa ay hindi basta-basta nagpapakita, ito ay madiskarte. Dumating ito upang idiskaril ka, alisin ang iyong mga mata sa kung ano ang tinawag ng Diyos na gawin mo, at para pigilan ka sa paglakad sa layunin na sadyang idinisenyo niya para sa iyo. Alam ng kalaban na kung maabala ka niya, maaari kanyang maantala. At kung maantala ka niya ng matagal, maaari kanyang panghinaan ng loob hanggang sa puntong tuluyan ka ng sumuko. Isipin mo si Samson. Narito ang isang lalaking may pambihirang tungkulin na itinalaga mula sa kapanganakan upang iligtas ang Israel mula sa mga Filisteo. Pero anong nangyari? Ang espiritu ng pagnanasa ay pumasok sa eksena sa anyo ni Delilah. At ano ang ginawa niya? Na-distract siya. Ginawa niya itong labis na nauupos sa kanya na nawala sa kanyang paningin ang kanyang misyon. Sa huli, ang kanyang lakas ay nakuha, ang kanyang layunin ay naantala, at ang kanyang buhay ay pinutol. Ang pagbagsak ni Samson ay hindi dahil sa wala siyang kapangyarihan, ito ay dahil hinayaan niya ang kanyang sarili na magambala. Ngayon ilapit natin ito sa bahay. Isipin na ikaw ay isang binata o babae na masigasig sa iyong trabaho sa ministeryo. O baka umaakyat ka sa hagdan sa iyong karera nang may malinaw na kahulugan ng layunin. Nagdarasal ka, nag-aayuno, at naghahanap ng patnubay ng Diyos, at biglang may isang tao o isang bagay na lumitaw sa iyong buhay. Marahil ay ang katrabaho na iyon na mukhang masyadong palakaibigan. Marahil ito ang tab ng pribadong browser na sa tingin mo ay walang nakakaalam. Marahil ito ay ang palabas sa o social media account na patuloy na nagtutulak ng mga imahe at ideya na nagtatanim ng mga binhi ng pagnanasa sa iyong puso. Sa una, parang hindi nakakapinsala. Ito ay isang maliit na pang-akit lamang, sabi mo sa iyong sarili. Isang video lang. Panandalian lang ang iniisip. Ngunit bago mo malaman ito, ikaw ay natupok. Nagsisimulang maghirap ang iyong buhay panalangin. Ang iyong pagtuon sa salita ng Diyos ay humihina. Ang kalinawan mo noon tungkol sa iyong layunin ay nagiging mahamog. Nagsisimula kang makaligtaan ang mga banal na pagkakataon dahil ang iyong isip at espiritu ay nakatali sa isang labanan na hindi mo kailanman pinaghandaan. Ang pagnanasa ay hindi lamang nais na libangin ka, nais nitong alipinin ka. Nais nitong dominahin ang iyong mga iniisip ng lubusan upang hindi mo na marinig ang tinig ng Diyos. Nais nitong punan ang iyong puso ng pagkakasala at kahihiyan upang huminto ka sa paglapit sa trono ng grasya. At kapag nabibigatan ka sa mga distractions, hindi ka nabanta sa kaharian ng kadiliman.
Sabihin nating isa kang musikero na tinawag para pangunahan ang mga tao sa presensya ng Diyos. Ngunit sa halip na ihanda ang iyong puso at patalasin ang iyong regalo, nag-scroll ka sa mga larawan at video na nagpapakain sa laman. Kapag oras na para magministeryo, pakiramdam mo ay walang laman. Pakiramdam mo ay nahiwalay ka sa banal na espiritu. Alam mong may mali, ngunit hindi mo alam kung paano ito ayusin dahil pinahintulutan mo ang pagkagambala ng pagnanasa na nakawin ang iyong espiritual na lakas. O baka isa kang magulang na tinawag para palakihin ang iyong mga anak sa takot sa Panginoon. Ngunit sa halip na ibuhos sa kanila, ikaw ay pumupuslit upang magpakasawa sa mga lihim na kasalanan. At kapag ang iyong mga anak ay tumingin sa iyo para sa patnubay, nakikita nila ang isang tao na wala, isang taong nakakagambala. Alam ng kaaway na kung maabala ka niya, maimpluwensyahan niya ang susunod na henerasyon sa pamamagitan ng iyong pagkabigo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, ang iyong layunin ay masyadong mahalaga upang ma-sideline ng pagnanasa. Nilikha ka para sa kadakilaan. Ang Diyos ay naglagay ng mga regalo, talento, at mga tungkulin sa loob mo na kailangan ng mundo. Alam ito ng kaaway, kaya naman nag-o-overtime siya para hindi ka magambala. Ngunit narito ang mabuting balita, hindi mo kailangang manatiling nakagapos. Ang 1 Korinto 10:13 ay nagpapaalala sa atin na walang tuksong dumating sa iyo maliban sa karaniwan sa sangkatauhan. At ang Diyos ay tapat. Hindi niya hahayaang matukso ka ng higit sa iyong makakaya. Pero kapag natukso ka, bibigyan din niya ng paraan para makayanan mo ito. Gumawa na ang Diyos ng paraan para makatakas ka sa bitag ng pagnanasa at muling tumutok sa iyong layunin. Kailangan mong lumaban. Kailangan mong bantayan ang iyong puso at isip ng salita ng Diyos. Kailangan mong gumawa ng sinasadyang mga pagpipilian upang maiwasan ang mga bagay na magdadala sa iyo sa tukso. At higit sa lahat, dapat mong tandaan na ang iyong pagtawag ay nagkakahalaga ng pakikipaglaban. Isipin ito, nakikita ka ng kaaway bilang isang mandirigma sa hukbo ng Diyos, isang taong may potensyal na sirain ang kanyang mga gawa. Kaya naman agresibo kanyang pinupuntirya. Ngunit mayroon kang kapangyarihan sa pamamagitan ni Kristo na labanan siya. Kapag naninindigan ka at tinatanggihan mong gambalain ka ng pagnanasa, hindi mo lang pinoprotektahan ang iyong sarili, isinusulong mo ang kaharian ng Diyos. Kaya tanungin ang iyong sarili, ang isang sandali ng kasiyahan ay nagkakahalaga ng pagkawala ng iyong kapalaran. Sulit ba ang pansamantalang kasiyahan sa walang hanggang epekto na dapat mong gawin? Malinaw ang sagot. Ituon mo ang iyong mga mata kay Jesus, ang may akda at tagapagtapos ng iyong pananampalataya, at huwag hayaan ang anuman o sinuman na humila sa iyo palayo sa landas na kanyang itinakda sa iyong harapan. Masyadong mahalaga ang iyong layunin. Huwag hayaan ang espiritu ng pagnanasa na nakawin ito mula sa iyo. Manatiling matatag at patuloy na magpindot patungo sa premyo. Pinakamabuting sinasabi ng Filipos 3:14, nagpapatuloy ako tungo sa tunguhin upang matamo ang gantimpala na dahil dito ay tinawag ako ng Diyos sa langit kay Kristo Jesus. Hayaan mong ito ang iyong pagtuunan ng pansin, at huwag hayaan ang anumang bagay na makagambala sa iyo mula sa hindi ka panipaniwalang hinaharap na binalak ng Diyos para sa iyo. Ang pangalawang dahilan ay upang sirain ang iyong patotoo. Hayaan akong magpinta ng larawan para sa iyo. Isipin na ikaw ay naglalakad kasama ang Diyos sa loob ng maraming taon. Nakita mo ang kanyang kamay sa iyong buhay, ginagabayan ka, pinoprotektahan ka, at pinagpapalaka. Kilala ka ng mga tao sa paligid mo bilang anak ng Diyos. Nirerespeto ka nila hindi lang sa sinasabi mo kundi sa paraan ng pamumuhay mo. Ang iyong buhay ay naging isang patotoo ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. At pagkatapos, isang araw, pinabayaan mo ang iyong bantay. Nagsisimula ito sa maliit, maaaring isang malandi na text, isang matagal na sulyap, o isang inosenteng pag-isip na hindi mo agad itinapon. Ang espiritu ng pagnanasa ay hindi pumapasok sa iyong buhay tulad ng isang bagyo, pumapasok ito na parang magnanakaw sa gabi.
Bago mo malaman ito, ikaw ay nahuli sa isang web ng tukso, at isang masamang desisyon ay pumapasok sa isa pa. Ngayon, isipin natin ang resulta. Ang mga taong minsang humanga sa iyong pananampalataya ay nalilito. May mga nasaktan. Tinatanong nila sa kanilang sarili, kung ang isang tulad mo, na tila napakalakas sa Panginoon, ay maaaring mahulog sa ganito, kung gayon anong pag-asa ang mayroon para sa akin? Nakikita mo ba kung paano gumagana ang kalaban? Hindi ka lang niya hinahabol niya ang lahat ng nanonood sa iyo, ang iyong patotoo, ang iyong impluwensya, ang iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba na sundin si Kristo. Gusto niyang sirain ang lahat. Isipin si Haring David. Narito ang isang tao ayon sa sariling puso ng Diyos, isang mandirigma, isang pinuno, isang salmista. Ngunit nang sumuko siya sa diwa ng pagnanasa kay Batsheba, ang mga kahihinatnan ay nakapipinsala. Ang kanyang kasalanan ay hindi lamang personal, ito ay naging publiko. Hinarap siya ng propetang si Nathan, na nagsasabing, sa pamamagitan ng gawang ito, binigyan mo ng malaking pagkakataon ang mga kaaway ng Panginoon na lumapastangan. 2 Samuel 12:14. Ang kasalanan ni David ay hindi lamang nakaapekto sa kanya, sinira nito ang kanyang patotoo, at binigyan ang mga kaaway ng Diyos ng mga bala para kutyain ang kanyang pangalan. Ngayon ilapit natin ito sa bahay. Isipin na ikaw ay isang tagapayo sa isang batang mananampalataya. Tinitingala ka nila. Nakikita ka nila bilang isang taong lumalakad ng may integridad at nagpaparangal sa Diyos. Ngunit kapag nahulog ka sa pagnanasa, nayayanig ang kanilang pananampalataya. Nagsisimula silang tanungin ang lahat ng itinuro mo sa kanila. Iniisip nila kung posible pa nga ba ang pamumuhay ng isang banal na buhay. Ang ripple effect ng iyong mga aksyon ay higit pa sa nakikita mo. O isaalang-alang ito, isa kang magulang, at pinapanood ng iyong mga anak ang lahat ng iyong ginagawa. Natututo sila kung paano mamuhay, kung paano magmahal, at kung paano sundin ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamasid sa iyo. Ngunit kung nahuli ka sa mahigpit na pagnanasa, kahit sa lihim, maaari itong magpakita sa mga paraang hindi mo inaasahan. Marahil ay nagiging malayo ka, magagalitin, o hindi na ayon sa iyong pananampalataya. Maaaring hindi maintindihan ng iyong mga anak kung ano ang nangyayari, ngunit mararamdaman nila ang epekto. Ang espiritu ng pagnanasa ay lumalaban upang sirain ang iyong patotoo dahil ang iyong buhay ay salamin ng kaluwalhasyan ng Diyos. Kapag lumakad ka sa kadalisayan, ipinapakita mo sa mundo na posibleng mamuhay ng isang buhay na nagpaparangal sa Diyos. Ikaw ay naging isang tanglaw ng pag-asa, isang buhay na halimbawa ng kung ano ang ibig sabihin ng pagbabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo. Pero kapag nahulog ka, ginagamit ito ng kaaway para siraan hindi lang ikaw kundi ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang maging mapagbantay. Ang 1 Pedro 5:8 ay nagbabala sa atin, maging matino ang pag-isip, maging mapagbantay. Ang inyong kalaban na dyablo ay gumagala-gala tulad ng isang leong umuungal na naghahanap ng masisila. Ang espiritu ng pagnanasa ay isa sa kanyang pinakabanayad at mapanirang sandata. Ito ay hindi lamang naglalayong itrip ka, ito ay naglalayong lansagin ang lahat ng iyong binuo sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Ngunit narito ang mabuting balita, hindi mo kailangang mahulog. Hindi mo kailangang hayaang manalo ang diwa ng pagnanasa. Binigyan ka ng Diyos ng mga kasangkapan para lumaban. Nangangako ang 1 Corinthians 10:13, walang tuksong dumating sa inyo maliban sa karaniwan sa sangkatauhan. At ang Diyos ay tapat, hindi niya hahayaang tuksuhin kayo ng higit sa inyong makakaya. Ngunit kapag kayo'y tinukso, bibigyan din niya ng daan palabas upang ito ay inyong matiis. Kaya ingatan mo ang iyong puso. Maging intensyonal tungkol sa kung ano ang pinapayagan mo sa iyong isip at espiritu. Palibutan ang iyong sarili ng makadiyos na payo at pananagutan. At kapag dumating ang tukso at ito ay tandaan mo kung sino ka kay Kristo. Ikaw ay isang piniling sisidlan na itinalaga para sa kanyang kaluwalhatian. Huwag hayaang agawin ka ng espiritu ng pagnanasa sa iyong patotoo.
Ang iyong patotoo ay makapangyarihan. Ito ay hindi lamang ang iyong kwento, ito ay isang kasangkapan na ginagamit ng Diyos upang ilapit ang iba sa Kanya. Protektahan ito ng husto dahil alam ng kalaban kung gaano ito kahalaga. At kapag naninindigan ka, hindi mo lang pinoprotektahan ang iyong sarili, ipinapakita mo sa iba na sa Diyos, posible ang tagumpay. Ang ikatlong dahilan ay upang lumikha ng isang hadlang sa pagitan mo at ng Diyos. Ang diwa ng pagnanasa ay hindi lamang tungkol sa panandaliang kasiyahan o panandaliang pagkukulang, ito ay isang kalkuladong sandata na idinisenyo upang itali ang sarili sa pagitan mo at ng iyong lumikha. Ang pangwakas na layunin nito ay lumikha ng isang espiritual na bangin na napakalawak na sa tingin mo ay malayo, hindi nakakonekta, at hindi karapat-dapat na lumapit sa trono ng biyaya. Pag-isipan ito. Napansin mo na ba kung paano, pagkatapos mahulog sa tukso, bigla kang nahihirapang manalangin? Ano ang pakiramdam ng Biblia na mas mabigat na kunin? O paanong tila ingay na ang mga awit sa pagsamba na dati pumukaw sa iyong kaluluwa? Iyan ay hindi isang pagkakataon, ito ay isang diskarte. Ginagamit ng kaaway ang espiritu ng pagnanasa para agawin mo ang iyong lapit sa Diyos, pinapalitan ito ng pagkakasala, kahihiyan, at katahimikan. Isipin ito, nahulog ka lang sa tukso, at agad na bumulong sa iyong tainga ang tinig ng pagkondena, "How dare you pray now?" Sa tingin mo ba gustong marinig ng Diyos ang isang tulad mo? Ikaw ay marumi. Nararamdaman mo naman, di ba? Ang nakapipinsalang bigat ng pagkakasala na gusto mong itago, tulad ng ginawa ni Adan at Eva sa halamanan ng Eden pagkatapos nilang magkasala. Sinasabi ng Genesis 3:8, nagtago sila sa Panginoong Diyos sa gitna ng mga puno ng halamanan. Bakit? Dahil ang kasalanan ay nagpaparamdam sa iyo na nalantad, nahihiya, at hindi karapat-dapat sa presensya ng Diyos. At iyon mismo ang gusto ng kaaway sa iyo, nagtatago. Dahil hanggat nagtatago ka, hindi ka gumagaling. Basta tahimik ka, hindi ka umaamin. At hanggat ikaw ay malayo, hindi ka kumukuha ng lakas at pag-ibig ng Diyos na lubhang kailangan mong mapagtagumpayan. Kapag ang espiritu ng pagnanasa ay nakahawak sa iyo, maaari nitong iparamdam sa iyo na ang Diyos ay 1,000,000 milya ang layo. Maaari mo ring simulan ang pagtatanong kung mahal ka pa niya o kung masyado ka nang lumayo para mapatawad. Ngunit hayaan mo akong ipaalala sa iyo ang isang bagay na makapangyarihan. Sinasabi sa Isaias 50:2, ang iyong mga kasamaan ang naghiwalay sa iyong Diyos, ang iyong mga kasalanan ay ikinubli ang kanyang mukha mula sa iyo. Hindi dahil lumayo ang Diyos, ito ay ang kasalanan ang bumubulag sa iyo sa kanyang presensya. Ang hadlang ay hindi permanente, ngunit ito ay totoo, at habang tumatagal ka sa kasalanang iyon, mas nagiging makapal ang pader na iyon. Isipin na mayroon kang matalik na kaibigan, isang taong kausap mo araw-araw, isang taong binabahagyan mo ng pinakamalalim mong sikreto. Ngayon isipin na gumawa ka ng isang bagay na labis na nasaktan ang kaibigang iyon, ipinagkanulo mo ang kanilang tiwala. Ano ang susunod na mangyayari? Huminto ang mga tawag sa telepono. Iniiwasan mo sila kapag nakikita mo sila sa publiko. Masyado kang nahihiya na mag-text man lang ng "I'm sorry." Malamig at malayo na ang pakiramdam ng dating malapit na relasyon. Iyan ang nangyayari sa Diyos kapag ang espiritu ng pagnanasa ay humawak sa iyong buhay, maliban sa kasong ito, ang Diyos ay hindi gumalaw kahit 1 pulgada. Ikaw ang humihila. Ang espiritu ng pagnanasa ay umuunlad sa panlilinlang. Nangangako ito ng kasiyahan ngunit naghahatid ng kawalan ng laman. Bumubulong ito ng 1 beses pa lang, ngunit mas nakaramdam ka ng hungkag kaysa dati. At pagkatapos ay itinuro ka nito at sinabing, tingnan mo kung ano ang nagawa mo. Hindi ka na gusto ng Diyos. Ngunit narito ang katotohanang ayaw mong malaman ng kaaway, ipinapahayag ng Roma 8:38 na walang, ganap na wala, ang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Hindi man lang pagnanasa. Ang tanging bagay na nagpapanatili sa iyo na nakagapos ay ang iyong hindi pagnanais na bumalik sa Kanya sa pagsisisi. Kaya paano mo masisira ang hadlang na ito?
Tumakbo ka sa Diyos, hindi palayo sa Kanya. Ipinagtatapat mo ang iyong mga kasalanan, batid na ang 1 Juan 1, siyam ay nangangako, kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Isipin ito, nakatayo ka sa gilid ng isang ilog, at sa kabilang panig ay ang Diyos, nakabuka ang mga braso. Ang ilog ang hadlang ng kasalanan, at parang imposibleng tumawid. Ngunit narito ang kagandahan ng biyaya, itinayo ni Jesus ang tulay. Ang krus ay ang iyong daan pabalik sa matalik na relasyon sa Diyos. Ang kailangan mo lang gawin ay gawin ang unang hakbang. Huwag hayaan ang espiritu ng pagnanasa na panatilihin kang nakagapos pa. Huwag mong hayaang maagaw nito ang pagiging malapit mo sa Diyos. Kung pakiramdam mo ay malayo ka ngayon, hindi pa huli ang lahat. Lumuhod ka, umiyak sa Kanya, aminin ang iyong mga paghihirap, at hayaang ang Kanyang pag-ibig ang maghugas sa iyo at masira ang pader na iyon. Tandaan, ang espiritu ng pagnanasa ay maaaring subukang lumikha ng isang hadlang, ngunit hindi ito makakagawa ng isang pader na sapat na malakas upang mapaglabanan ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Ipinaalaala sa atin ng Jeremias 31:3, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig, inilapit kita sa walang hanggang kabaitan. Nilalapit ka pa rin ng Diyos. Huwag mo siyang pigilan. Ang ika-4 na dahilan ay, ang espiritu ng pagnanasa ay hindi lamang ayon sa iyong mga damdamin o iyong laman, ito ay ayon sa iyong espiritual na otoridad. Alam nito na kung maaari nitong pahinain ang iyong otoridad, maaari nitong alisin ang iyong kakayahang tumayong matatag sa mga laban ng buhay. Ikaw ay isang pinili ng Diyos, isang kawal sa Kanyang hukbo, at ang kaaway ay natatakot sa kung ano ang magagawa mo kapag lumakad ka sa kabuuan ng iyong otoridad. Ngunit narito ang katotohanan, ang kasalanan, lalo na ang kasalanan ng pagnanasa, ay nagbubukas ng pinto. Ito ay isang bitak sa baluti na ginagamit ng kaaway para salakayin ka kung saan ito pinakamasakit. Pag-isipan ito, nasubukan mo na bang manalangin pagkatapos mahulog sa kasalanan? Yung feeling na nagdadalawang isip. Yung pakiramdam na hindi karapat-dapat. Ang munting tinig na yon ay bumubulong, sino ka para manalangin? Sino ka para mag-utos ng anuman sa pangalan ni Jesus kung kailan ka lang nang bubulo? Ganyan talaga kung paano gumagana ang espiritu ng pagnanasa. Ito ay hindi lamang umaakit sa iyo sa kasalanan, pagkatapos ay inaakusahan ka nito, hinahatulan ka, at pinatahimik ang iyong tinig sa espiritual na kaharian. Kapag nagpapakasawa ka sa pagnanasa, ibinibigay mo ang iyong espiritual na otoridad. Ang Biblia ay nagbabala sa atin sa Efeso 4:27, huwag mong bigyan ng tuntungan ang dyablo. Lost ang foothold na yon. Ito ay tulad ng pag-iwan sa harap ng pintuan ng iyong bahay na bahagyang nakabukas sa isang bagyo. Sa una, ito ay tila hindi nakakapinsala, ngunit sa lalong madaling panahon, ang hangin ay bumukas ang pinto, at ang kabuluhan ay pumasok. Ang espiritu ng pagnanasa ay hindi lamang humihinto sa pintuan, ito ay pumapasok, na nagdadala ng pagkakasala, kahihiyan, at espiritual na kahinaan. Isipin ang iyong sarili bilang isang espiritual na mandirigma, kumpleto sa kagamitan ng baluti ng Diyos, gaya ng inilarawan sa Efeso 6:10-18. Matangkad ka, handang harapin ang mga laban ng buhay. Ngunit pagkatapos ay pinapasok mo ang pagnanasa sa iyong buhay, at ito ay tulad ng pagtanggal ng iyong baluti ng katuwiran. Biglang nalantad ang iyong puso, ang pinakasentro ng kung sino ka. Nakikita ng kaaway ang pagbubukas at hindi nag-alinlangan. Ang kanyang nagniningas na mga pana ng pagkondena, pagdududa, at takot ay tumama sa iyo kung saan ito pinakamasakit. Ngayon, kapag sinubukan mong manalangin, pakiramdam mo ang iyong mga salita ay tumalbog sa kisame. Kapag sinubukan mong sawayin ang kaaway, nagdududa ka sa iyong otoridad. Nagsisimula kang mag-isip, paano ako magpapalayas ng mga demonyo o mamagitan para sa iba kapag ako ay nahihirapan sa aking sarili. Ito mismo ang gusto ng kalaban, na gawin kang hindi epektibo para maramdaman kang isang ipokrito. Ang iyong otoridad kay Kristo ay isa sa iyong pinakadakilang sandata.
Ito ang nagpapahintulot sa iyo na magpahayag ng kagalingan sa iyong pamilya, magsalita ng buhay sa mga patay na sitwasyon, upang sawayin ang lumalamon mula sa iyong pananalapi, at mamagitan para sa iyong komunidad. Alam ito ng kalaban. Alam niya na ang isang mananampalataya na lumalakad sa otoridad ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Kaya't pinupuntirya kanya ng pagnanasa, dahil isa ito sa pinakamabisang paraan para agawin ang iyong tiwala at katapangan kay Kristo. Isaalang-alang ang isang pinuno sa isang simbahan o ministeryo na nahulog sa sexual na kasalanan. Hindi lang sila naapektuhan nito ang kanilang kongregasyon, kanilang pamilya, at lahat ng tumitingin sa kanila. Ginagamit ng kaaway ang kanilang pagkahulog upang maghasik ng pagdududa sa puso ng iba, upang kutyain ang pananampalataya, at pahinain ang epekto ng kanilang ministeryo. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa mga pinuno. Kahit sa iyong personal na buhay, mahalaga ang iyong otoridad. Maaaring hindi ka tumayo sa pulpito, ngunit ang iyong mga panalangin, ang iyong mga salita, at ang iyong impluwensya sa iyong pamilya at komunidad ay may bigat. Hinahangad ni Los na patahimikin yon. Ngunit narito ang mabuting balita, hindi mo kailangang manatili sa mahinang kalagayang iyon. Maaari mong bawiin ang iyong otoridad. Ibinigay sa atin ng Santiago 4:7 ang blueprint, kung gayon, pasakop kayo sa Diyos. Labanan niyo ang dyablo at tatakas siya sa inyo. Ang pagpapasakop sa Diyos ang unang hakbang. Nangangahulugan ito ng pagkilala kung saan ka nahulog, taimtim na pagsisisi, at paghingi ng lakas upang mapagtagumpayan. Isipin ang isang sundalo na nasira ang sandata. Anong ginagawa niya? Hindi niya ito itinatapon at sumuko, dinadala niya ito sa armory, inaayos ito, at naghahanda para sa susunod na labanan. Iyan ang kailangan mong gawin. Dalhin ang iyong pagkasira sa Diyos. Hayaan siyang ayusin at ibalik ka. Pagkatapos ay isuot muli ang iyong baluti at bumalik sa laban. Hindi ka piniling mamuhay sa pagkatalo, pinili kang lumakad sa tagumpay. Maaaring subukan ng espiritu ng pagnanasa na pahinain ka, ngunit hindi ka nito madadaig kung maninindigan kang matatag kay Kristo. Sa susunod na dumating ang tukso, paalalahanan ang iyong sarili kung sino ka. Ipahayag, ako ay anak ng Diyos, binili ng mahalagang dugo ni Jesus. Ang aking katawan ay templo ng banal na espiritu, at hindi ko ito dudungisan. Isipin ang mga buhay na nakasalalay sa iyong mga panalangin, iyong pamamagitan, iyong impluwensya. Isipin ang iyong pamilya, ang iyong komunidad, ang iyong layunin. Ang pagnanasa ay hindi katumbas ng halaga. Bumangon ka, bawiin ang iyong otoridad, at lumakad sa kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang Roma 8:37 ay nagpapaalala sa atin, sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga mananalo sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Ikaw ay hindi lamang isang nakaligtas, ikaw ay isang mananakop. Ipaglaban mo ang iyong otoridad, at huwag hayaang walang anuman, kahit ang espiritu ng pagnanasa, ang kumuha nito sa iyo. Ang ikalimang dahilan ay upang panatilihin kang nakatali sa pagkakasala at kahihiyan. Ang espiritu ng pagnanasa ay hindi lamang nais na bitad ka sa kasalanan, nais nitong ikulong ka sa isang walang katapusang siklo ng pagkakasala at kahihiyan. Bumubulong ito ng kasinungalingan sa iyong isipan, na nagpapadama sa iyo na hindi ka karapat-dapat sa pag-ibig, biyaya, at kapatawaran ng Diyos. Hindi sapat para sa espiritong ito na tuksuhin ka sa pagbagsak, ito ay umuunlad sa pagpigil sa iyo, na nagpaparamdam sa iyo na hindi ka nababangon muli. Isipin ito, nahulog ka lang sa parehong kasalanan na ipinangako mo sa Diyos na hindi mo nagagawin muli. Marahil ay gabi na ng akala mong walang makakaalam, o marahil ito ay isang sandali ng kahinaan sa isang relasyon na alam mong hindi nagpaparangal sa Diyos. Sa sandaling matapos ito, pakiramdam mo ang bigat ng panghihinayang ay bumabagsak sa iyo. Naririnig mo ang isang tinig sa iyong ulo na nagsasabing, tingnan mo. Tinatawag mo ang iyong sarili na anak ng Diyos, paano niya mapapatawad ang isang tulad mo? Ang tinig na iyon ay hindi Diyos, ito ang nag-aakusa, ang kaaway, na gumagamit ng espiritu ng pagnanasa upang ikadena ka sa kahihiyan.
Tinatawag ng Apokalipsis 12:10 si Satanas na tagapag-akusa sa mga kapatid, at siya ay nag-overtime upang matiyak na manatili ka sa isang estado ng paghatol. Nagsisimula kang umiwas sa pagdarasal dahil napakarumi mong lumapit sa Diyos. Huminto ka sa pagbabasa ng iyong Biblia dahil iniisip mo, ano ba ang saysay? Magugulo na lang ulit ako. Maaari ka pang huminto sa pagpunta sa simbahan, na iniisip na ang lahat doon ay mas banal kaysa sayo, at hahatulan ka kung alam nila ang katotohanan. Ngunit may sasabihin ako sa iyo, ang kahihiyan ay isa sa pinakamakapangyarihang sandata ng kalaban, ngunit ito ay gagana lamang kung hahayaan mo ito. Narito ang katotohanan, alam na ng Diyos ang tungkol sa iyong pakikibaka bago ka nahulog dito. Alam niya ang mga pagkakamaling gagawin mo, at pinili pa rin niya na mahalin ka. Sinasabi ng Roma 8:1, kaya ngayon ay wala nang paghatol sa mga na kay Kristo Jesus. Nahuli mo ba yon? Walang pagkondena. Wala. 0. Hindi ka tinitignan ng Diyos at nakikita ang iyong mga kabiguan, nakikita niya ang dugo ni Jesus na tinatakpan ka. Ngayon isipin ito, nakita ng isang ama ang kanyang anak na nahulog sa maputik na hukay. Umiiyak ang bata, nababalot ng dumi, natatakot man lang tumingala. Ngunit ang ama ay hindi nakatayo doon, itinuro ang isang daliri at nagsasabing, "How dare you fall?" Hindi inabot niya pababa, hinila ang bata palabas, at nilinis sila. Iyan mismo ang gustong gawin ng Diyos para sa iyo. Ngunit ang espiritu ng pagnanasa ay pananatilihin ka sa putik, na kumbinsihin ka na napakalayo mo na para maligtas. Marahil ay natigil ka sa ikot ng maraming taon. Marahil ay nanalangin ka para sa pagpapalaya, ngunit natagpuan mo pa rin ang iyong sarili na nahuhulog. At sa tuwing nahuhulog ka, tumitindi ang kahihiyan, at lumalakas ang boses ng kalaban. Ngunit narito ang kailangan mong malaman, hindi mo kasalanan. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi tinukoy sa kung ano ang iyong ginawa, ngunit sa kung ano ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Isipin mo si Peter. 3 beses niyang tinanggihan si Jesus, sa publiko, lantaran, at sa sandaling kailangan siya ni Jesus. Kung ang sinuman ay may dahilan upang matali sa kahihiyan, iyon ay si Pedro. Ngunit pagkatapos na bumangon si Jesus mula sa mga patay, hindi niya hinatulan si Pedro, pinanumbalik niya siya. 3 beses niya itong tinanong, "Mahal mo ba ako?" Isa para sa bawat pagtanggi. Ipinakita ni Jesus kay Pedro na ang kanyang kabiguan ay hindi nagdiskwalipika sa kanyang pagkatawag, at hindi rin ito nag-aalis sa iyo. Nais ng espiritu ng pagnanasa na maniwala ka na ang iyong kasalanan ay mas malaki kaysa sa biyaya ng Diyos. Nais nitong magtago ka, ihiwalay ang iyong sarili, at manatili sa isang lugar ng pagkatalo. Ngunit ang katotohanan ay ang biyaya ng Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang kasalanan na maaari mong gawin. Kaya ano ang maaari mong gawin? Una, ipagtapat ang iyong kasalanan sa Diyos. Ang 1 Juan 1:9 ay nangangako, kung ating ipinahahayag ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Huwag hayaang tumahimik ka sa kahihiyan, makipag-usap ng tapat sa Diyos, at hayaang hugasan kanya ng malinis. Pangalawa, tanggihan ang mga kasinungalingan ng kaaway. Kapag ang mga tinig ng kahihiyan at pagkondena ay nagsimulang gumapang, lumaban sa salita ng Diyos. Sabihin ng malakas, "Ako ay pinatawad. Ako ay minamahal. Ako ay isang bagong nilikha kay Kristo." Panghuli, humanap ng pananagutan. Maghanap ng isang taong pinagkakatiwalaan mo, isang pastor, isang tagapagturo, o isang makadiyos na kaibigan, at ibahagi ang iyong pakikibaka. Sinasabi sa James 5:16, ipahayag niyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa, at ipanalangin ang isa't isa upang kayo ay gumaling. May kapangyarihan sa pagdadala ng mga bagay sa liwanag. Hindi mo na kailangang mamuhay sa anino ng pagkakasala at kahihiyan. Ang espiritu ng pagnanasa ay nais na panatilihin kang nakagapos, ngunit si Jesus ay dumating upang palayain ka. Sinasabi sa Juan 8:36, kaya kung palayain kayo ng anak, magiging malaya kayo.
Maglakad sa kalayaang iyon ngayon, ito ay sa iyo upang kunin. Habang pinag-iisipan mo ang mensaheng ito, tandaan na ang labanan laban sa espiritu ng pagnanasa ay hindi lamang isang pakikipaglaban para sa iyong kadalisayan, ito ay isang pakikipaglaban para sa iyong pagkakakilanlan, iyong layunin, at iyong hinaharap. Nais ng kaaway na panatilihin kang nakagapos sa pagkakasala at kahihiyan, ngunit mayroon kang kapangyarihang makalaya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi ka tinukoy ng iyong mga nakaraang pagkakamali, pinili ka, minahal, at tinubos ng dugo ni Jesus. Ngayon ay oras na para kumilos. Huwag hayaang lumipas ang sandaling ito nang walang pinipili. Kung ikaw ay nakulong sa pagkakasala o kahihiyan, ipagtapat ang iyong mga kasalanan sa Diyos at tanggapin ang kanyang kapatawaran. Tanggihan ang mga kasinungalingan ng kaaway na nagsasabi sa iyo na hindi ka karapat-dapat. Manindigan sa otoridad na ibinigay sa iyo ni Kristo, at lumakad sa kalayaan na namatay siya upang ibigay sa iyo. Kung nahihirapan ka, huwag lumaban sa laban na ito ng mag-isa, abutin ang isang taong pinagkakatiwalaan mo para sa panalangin at suporta. Huwag hayaang ihiwalay ka ng kahihiyan. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Hinihikayat kitang ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong kailangang makarinig nito. Sama-sama nating putulin ang mga tanikala ng pagkakasala at kahihiyan at humakbang sa masaganang buhay na mayroon si Kristo para sa atin. Mag-subscribe, mag-like at magbahagi upang ang iba ay mahikayat at malaya din. Ikaw ang napili. Malaya ka. At sa tulong ng Diyos, malalagpasan mo.